Hello? Dinig. Ayun! Ayan, we're live. Hello, comics people. Hello! Hello, Makoy. Dinig mo ako? Dinig kita. Si RD nawala. Nandito kanina. Naririnig niyo ako? Ako naririnig kita. Okay. Oo nga eh. Baka, yan, bad connection kasi. Ayan, so live na tayo. Hello, comics people. Ako si Mel. Ako si Mel Kasipit. Kasama ko ngayon si Makoy, isang nagbabalik na comics creator. Medyo matagal-tagal mo ding nawala bago ka bumalik ulit. Matagal. Biglang nag-live. Live na. Ayun si RD. Ayun. So, yung mga comics mo na ginawa mo dati, yung pinakauna ba yung school, anong tawag doon? Yung ang mascot? O may mas nauna pa doon? Yun yung pinakauna kong pinablish na comics. Gumagawa ko ng mga parang mga pang-sarili lang nababasa ng comics dati, nung college. Tapos, pero yung mascot yung una kong ginawa para talaga ipabasa sa iba. 2009. So, ang mascot, 2009 yung una mo siyang nilabas. Yung Comic-Con, magse-celebrate ng 15 years ngayon eh. So, kailan ka unang nag-Comic-Con? 2009 din? Hindi. Siguro kung 2009 yung una kong inattendan bilang creator, siguro 2007 yung una kong pinuntahan. As in, unang-una. Kasi natatanda ko isa akong visit doon na bilang bisita lang talaga. Doon ko, unang beses ko makita sina Reno Manikis, tsaka si Sir Jerry. Yun. Takot ako kay Sir Jerry noong una ko siya nakita. Bakit? Inaambang ka ba? Ang intense niya eh. Meron siyang aura na sobrang lakas ng energy niya kapag, di ko matandaan. Alam mo yung, kapag tumitingin ka ng comics ng mga tao minsan, tapos tignan ka lang na parang, okay ba? Meron ako nakuha gano'n na, sobrang siyang enthusiastic talaga sa comics niya. Tapos parang, unang-unang Comic-Con ko yun. Kaya natandaan ko siya. Kasi natandaan ko siya na meron siyang ganung epekto sa akin. So eventually nakilala, siya pala si Jerry Alangilan, sikat pala tong taon to. Oo. Saka yun eh, nung time na yun, laging nakasimangot si Sir Jerry. Hindi siya, iba yung personality niya sa sa personality niya sa mga video, sa vlog. Binabasa ko rin kasi yung vlog niya dati. Well, yun naman kasi yung panahon dati na marami rin nangaaway sa kanya. Nabili ko yung, Elmer, yung hiwa-hiwalay pa. Hindi ko pa naabot. Iba pa yung may nga dati nun, di ba? Parang issue na galit daw si Sir Jerry sa anime. Marami pa yun, hindi lang yun nun. Kasi dati, nung nagsisimula akong magka-interest sa indie comics, isa sa mga una kong, syempre, nandito ako sa Pampanga, so ang exposure ko lang kung ano nasa internet. So maghahanap ka ng mga grupo o website ng mga, wala pang Facebook noon. So, yung isa ko nahanap noon yung Philippine Comics Message Board, PKMB. Tapos, si Sir Jerry yung nagpapatakbo noon. Tapos, nandun si Sir Jerry, nandun si Josel, doon ko una nakilala. Marami mga iba pang mga old-timers doon na interesado sa bagong comics. Tsaka meron din mga bagong nagsisimula indie. Pero, merong mga tao na ayaw talaga sa ginagawa noon ni Sir Jerry at ayaw nila sa ginagawa ng mga quote unquote bagong indie comics na English tsaka sa bookstore lang nabibili o sa comics convention. Ang gusto nila kapag Filipino comics daw kailangan Tagalog,
kailangan available sa bangketa, Mhm. kailangan yung themes hindi makabanyaga, kailangan setting, hindi Japan, hindi US. So, meron ganun. Tapos, meron mga na-memorize na talaga kay Sir Jerry doon sa message board na yun na, na hindi agree sa ginagawa niya. Yung tungkol kay Sir Jerry naman na ayaw niya sa manga, medyo tapos na yung issue nung nalaman ko yun. At saka, yun. Eventually, Mga anong taon yan? isip niya eh. Kailan nga ba? So, bago ko i-release yung mascot, so siguro mga banda gano'n, 2007, 2008. Oo. Wala na yun eh. Sayang, sana pwede natin balikan yung mga threads. Kaso, wala na talaga siya sa internet. Kasi alam ko, naalala ko nung dati, nag-ano ka rin, di ba? Nagsimula ka ng, yung mga thread. Nag-set up din ako ng sariling message board nung medyo hindi na masyado Kasama pala natin message si board. Francis Martelino at RD. Oy, naririnig niyo ba kami? Nagkakwento, oo, nakikinig naman. Kasi nag-start kami ni Kong 2012 pa. So pre-Kong NRD era pa to. Kaya Oo nga eh. At tingin ko sa inyo mga bata pa eh. kaya ano pa kami. Kasi nauna ako na ilang taon. Si Mel, tingin ko dyan matanda na kasi nauna siya sa akin. Tingin din namin matanda. Ano siguro lahat ng kakilala namin, ganun yung tingin. May mutual na tingin kay Mel. Si Kuya Mel. Si Kuya Mel. Suki yan. Ang reputasyon niya dati, suki sa Indie Comics Creation Contest. Laging nananalo. Totoo yan. Marami nga ang nagre-reklamo daw. Email na naman yung nananalo. Kasipit na naman. Ano lang naman? Wag mo kasi galingan. Tapos yung mga nagre-reklamo, hindi pala sumali. 3 beses lang naman akong sumali dun. Hindi, kung kapanahon ko si Mel, di rin ako sasali. Hindi na ako lalaban. Hindi na ako papalag. So, yun yung era nun. Tapos na yung pagka-hate niya sa anime nung pumasok ka sa ano. Magandang malaman nung in-interview natin sila John kung ilan yung sumasali. Sumasali saan? Sa contest siguro. Kung ilan yung tinatalo mo, gano'n? Ilan yung tinatalo mo? Ganun! Gusto mo pa ng bragging rights kung ilan yung pinatumba mo? Hindi pa ba sapat? Ano yung sumunod na comics mo, Makoy, after nung mascot? Pagkatapos ng mascot, operasyon yata. Kasi gusto kong bumaliktad naman. Feeling ko, baka mas ma-typecast ako bilang puro katatawanan na Hindi ganun yun. Mukhang may delay reaction tayo kay paring Mel. Ano na Mel? Operasyon na. Tapos, update lang kita. Tapos sabi ni paring Makoy, ayaw niyang ma-stereotype. Yan. Ko-continue na niya, paring Mel. Hala? Ano nangyari? So yun. Hindi ko alam kung naglalag kayo, kung tumitigil kayo sa pagsalita. Naglalag tayo. Yeah, tuloy mo na. Sige, tutuloy ko na lang. So, anyway, yun nga. So, mukhang maraming natuwa sa ang mascot. Maganda yung reaction ng mga tao sa kanya. So, feeling ko, ayoko namang parang, number one, ayoko ulitin yung sarili ko. At ayoko rin na parang ma-typecast bilang puro katatawanan na yung ginagawang comics. So, yung operasyon, short story yun na sinulat ko dati nung college. Tapos inadapt ko lang siya bilang comics. Tapos, dahil tungkol siya sa isang rub-out operation, base siya sa isang totoong rub-out operation na nabasa ko sa dyaryo dati.
na actually nakita ko to dati pero ulitin ko lang. Nabasa ko siya sa dyaryo na merong picture ng parang uso nun yung mga shootouts ng mga police, tas picture nila yung bangkay ng mga gangs na pinagpapatay nila, tapos magpo-photo op yung mga tao sa tabi ng bangkay. So meron ako nakitang isang picture ni at that time President Arroyo na nakatabi siya sa isang bangkay na leader daw ng isang gang na nakipag-shootout sa police. So naisip ko, parang napaka-brutal naman ng picture na to. Tapos, nagkabuo siya ng kwento na parang doon umikot. So, ang kwento ng operasyon ay isang rookie na police na nakisali sa isang parang ganong klaseng rob-out na operasyon. Tapos, feeling ko, masyado siyang seryoso. Ayoko siyang gawin masyadong seryoso na baka maging siyang parang masyadong preachy. So, ang ginamit ko mga characters, yung mga cute na mga hayop. Yun yung kwento nung operasyon. Naging cute na rabbit yung bida, tapos hito yung pinatay na kriminal, kalabaw yung general na leader ng operasyon. Yun, ganun. May comment si Sir John regarding operasyon. Na parang ngayon lang din daw. Parang timely pa din. Ayan. So, ayun, comment ni John Zamar, parang ngayon lang din. Actually, parang gusto ko nga gumawa ng parang reboot ng operasyon na tokang naman eh. Pero, hintayin natin. Tingnan natin, no. Kung may artist dyan na gustong gumawa kasama din natin comics. pala si Kasama pala din natin si Simon Deville. Maya-maya pag-uusapan natin yung Aswang High kasi marami ring nag-aabang dun eh. Na kasama siya sa Peacock. Doon siya, Oo, Peacock. Part siya ng marami pang comics na under ngayon sa Peacock na antag doon. Na work in progress ba? Or malapit nang matapos? Si Sai ang nakakaalam Hello, Sai. sagot sa Hello, tanong. Sai. Dali. Inaayos ko lang yung cam ko. Okay ba to? Ayan. Yun! Ay, nako, nakakakilig naman yan. Ayan, ay nako. May artista tayong guest. Ano ba yan? Grabe. Ayan, so Makoy, ikwento mo naman paano naging indie film, yung operasyon. Di ba, naalala ko may ang mascot. Short film ang na mascot. based dun sa comics. Pareho naging indie film. Meron rin. Oo, meron. Meron? Oo. Nauna yung, nauna yata ang ginawa, alam ko. Meron din yun. Naunang ginawa yung operasyon na Kala nyo, ha? Short film. Trivia. Oo, hindi ko alam, pare. Ang kwento doon, yung comics ko, binibenta ko sa isang comic shop sa Cubao X na Sputnik. Shout out. Ay, nakakamiss. Rest in peace, Sputnik. Shout out sa Sputnik. So yun, yung mga nagpapatakbo nung dati sina Chris Costello tsaka si Mick Vergara, nabasa nila yung comics ko, balak lang talaga nilang mag-adapt. Naghahanap lang sila ng comics na i-adapt na bilang movie kasi gusto nilang gumawa. So nabasa nila yung mascot, nagustuhan nila. Tapos bilang practice, ginawa na rin nilang short film yung operasyon. So nasa YouTube yun, kung sinubukan yung hanapin. Interesante yung ginawa nilang approach eh. Kasi nga hayop yung mga characters. So yung mga actors nila nakamaskara na hayop. Oh, nakamaskara sila. So yun. Galing Doon na nila Nung nakita ko yun, wow, parang yung comics lang. Totoong baril daw ang ginamit nila doon. Ay, oh my God. I mean, talaga, hindi yun props lang. Hindi yun props. Totoong, yung parting binabaril na yung sasakyan, totoong namamaril sila ng sasakyan. Oh, shit. High production value. Hardcore. Okay. And tapos after nun, Makoy, school run na ba yung ginawa mo?
Nauna yata yung Taal Monster. Yung Taal Monster versus yung Taal Volcano Monster versus Evil. Yung nasa Sulyap 1. Evil Space Paro-Paro. Dalawang araw ko lang ginawa yun kasi dapat Evil gagawin ko na yung... Ano nga ba yun? School run. Dapat gagawin ko na yata yung school run, pero naubusan ako ng oras. Tapos magsisimula na yung Metro Manila Comics Convention. Natatandaan niyo pa ba yun? Yung MCC, yung ang logo niya parang Batman. Well, anyway, yun. Meron isang comics convention na hinahabol ko yun. Tapos yun. Yung Taal Volcano Monster. Yung Taal Volcano Monster naman, yun yung comics na kadalasan alam ko na yung gumagawa muna ako ng outline. Kadalasan alam ko na yung simula, at least alam ko na yung simula at katapusan. Tapos bubuuin ko na lang yung gitna ko paano pagtatagpuin yung dalawang yun. Pero yung Taal Volcano Monster, sinibalong ko yun nang hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa kwento. As in, page 1, dinrawin ko unang page 1, tsaka ko palang isipin ko ano mangyayari sa page 2. Tapos, kaya walang sense yung kwento nun kasi ganun ko yung ginawa. Ay, okay naman eh. Kahit na ganun yung ginawa mo, nasa Sulyap 1 pa rin. Sinuwerte. Sinuwerte. May tanong si John? Ito ba? Pina-film showing nyo rin ba may question si John. May file ata ako dito. Pina-film showing ninyo. Nga rin ba yun? Oo. Ang mascot movie yata pinlay siya dun sa main stage dun sa Comic-Con. Nung isang summer Comic-Con, nung nilabas yung movie. Yung na-miss ko nga yun. Tapos napanood ko yung mascot sa sa SM Aura, yung nag-film showing sila dun. Nandun din ako. Ay, wow. Interesante yun. Nakatulog. Nakatulog talaga. Ano yung catchphrase? Ang sarap kasi ng upuan eh. Oo, lambot ng upuan eh. Tsaka ang daming ibang mga short film na pinlay nun maliban dun sa ang mascot. Ewan ko, baka pag yung ibang mga short film, medyo boring din talaga. Ewan ko. Sabi ni Mark Rosario for McCoy and RD about School Run, reboot ba or redraw ng ongoing storyline? Excited na kami sa next new chapters. Go RD, ikaw sumagot. Ay! Oo nga, bilis sagot. Ano ba yan? Ano siya? Parehas ba? Parehas, no? Reboot so, parang redraw. Reboot at redraw. So parang may binabago kayong konti. Kaya lang so totally iba. Kasi may mga slight details lang na nagbago kasi updating dun sa drawing. Pero yun pa rin naman yung storyline. Update lang ng characters, ganyan. Tapos currently siya ginagawa. Kakapadala ko lang din ng pages kay McCoy. You know? Para ito. So, ginagawa namin. Ayan. Ano yun? Anong plano yun? Paano ilalabas yun? Ilalabas yan. Saan galing yung McCoy? Hindi, paano nga? Yung School Run. Fan ka ba talaga ng mga zombie movies, zombie shows, ganyan? Lumaki ako nung nakalaki ako yung mga George Romero films ng mga zombie. Tsaka pati sa local films na rin, halos feeling ko laging may zombie. Parang ang Panday, alam ko may kinalaban na rin siya mga zombie. Si Darna, alam ko parang may kinakalaban siyang zombie. So whether totoo yung mga memories na yun o hindi, parang sobrang
na ingrained na sa imahinasyon ko ang mga zombie. So, nung ang pinaka-inspiration talaga ng school run ay Ondoy, Bagyong Ondoy. So, dahil nakikita niyo naman sa kwento ng school run, ginawang parang metaphor ng bagyo yung mga zombie, imbis na tubig nga lang at baha, zombie. Kasi nung pagkatapos ng Ondoy, lumabas ako ng bahay para makita ko ano yung nangyari sa bahay sa paligid, sa mga kapitbahay namin. Tapos nakita ko yung mga tao nagdala yung mga gamit nila tapos naglalakad sa kalye, pupunta sa kung saan di ko alam. Tapos yung mga sira-sira mga bahay, yung daan na puro putik. Napaka-post-apocalyptic talaga nung dating. So, nung nag-iisip ako ng bagong kwentong yun, kasabay nung panahon na yun, ako rin yung naghahatid lagi sa mga anak namin sa school. So, medyo napaghalo ko yung ideya na yun na paano kung merong parang zombie na bagyo, pero kasabay nun, pero ang point of view ay parang isang grupo ng mga batang hinahatid ng school bus. Anong mangyayari? So, yun, doon nagsimula yung ugat nung kwentong yun. Makoy, pwede bang mag-share ako ng isang page? Oo naman. Sige. Okay, go. Exclusive. Bigay natin kay Mel dito sa IKP. Screenshot ko lang naman. Update lang ng page, pero pakita natin kay Mel. Uploading na. Pakita ba dito sa stream? Nice. Yung aswang high sa school run, magkaiba talaga yun. Oo. Pero pwedeng pakita, pwede yung pakita, Mel. Hindi lang for your eyes. Oo nga suspense. Loading. Mel? Mel. Si Postmaster General. Oh. Actually, aswang high din ng aswang Ikaw high na lang ang mag-share, RD. Medyo mabagal net ko eh. Ay. Sige, habang hinihintay natin yung share, kukwento ko lang. Sorry, mabagal internet ko. Mahirap Kung nga. kailan nyo maririnig. Mahirap nga. Wala mo. What? Yan? Nakikita ba? Di lumalabas. Wala. Wala. Saan ba dapat lalabas siya? Hindi ko alam eh. Hindi pa ako nakaka-share ng screen. Oh, ang cool nga nitong program na to, actually. First time kong makita to, kababalagan na to. Ang galing. Mukhang yung host lang ata yung nakakagawa ng shares. Yun lang. So sayang, no? Hindi nila makikita. Wala ka bang iPad dyan? Ilagay mo sa iPad tapos igano mo sa screen. Print mo. Print mo. Hindi, yung nasa akin kasi walang tones. Walang tones. Kasi ang nagto-tone si Makoy. Oo. So, raw yung nasa akin. Bro. Parang nawala si Mel. Oo, mahina daw kasi yung Pero medyo malinaw. Maliwanag. Masyadong maliwanag. Oo, wala pa din. Wala pa din. Ayaw talaga. Kailangan talaga ng tones. Ano yan? Mababa na yung brightness?
Hindi, mataas Sorry, talaga. kasabi sa mga bata, wag mo na mag video na pumapangit yung connection ko. Hanggang maya malapit na matapos to. Wala. Hindi, talaga, hindi pa nila Wala na sila. It's not yet the time. Not yet the time. Pa-share na lang. Private sharing na lang. Private sharing. Tapos na ba siya, RD? Tapos na lahat? Tapos na yung yung new chapter na story. Oh, wow. So, natapos mo na from yung simula hanggang sa bagong Hindi chapter pa. o inuna mo lang? Ginagawa ko pa. So inuna mo lang yung bagong chapter, parang gano'n. Meron. Tapos, tinotones ni Makoy yung chapter 1. Kasi may bala kami dito eh. Sige. Tapos book na siya paglalabas or yung isa-isa din? Yung makapal na? You know, career na. Tapos na ang singles ba? Para kay Oo, Makoy. tapos na. Puro na lalabas kay Makoy. Para kay Makoy, it's the new age of Makoy. Libro na lahat. Puro libro. Tama na itong stapler. Graphic novels na. Tama. Kawawa naman yung graphic Iza. novel. Hindi na Stronger. kumikita yung Iza. Stronger, powerful Makoy. Grabe. Wala pa si Mel. Siguro talagang pangit yung connection. At ang ng internet. Converge ba si Mel? Yun ang di natin alam. Ako converge ako, kaya kung mawala ako bigla, kasalanan nila yon. Sorry. Kala ko ba dapat sila yung magandang internet ngayon? Ngayon, sila na lang yung mura. Yun na lang ang meron sila. Sila lang yung mura. Hindi na sila yung mabilis. Dati mabilis, Yun ngayon lang. hindi na. Ay talaga? Baka dahil hindi rin nila Nag-ano rin pumantay din. Kailangan i-level yung playing field. Kailangan pangit din tayo. Uy! Kailan pangit yung Nag-aaway internet kaya yan. Nag-aagawan sila ng slot sa mga poste. Ayun Nung minsan nag-aaway sila ni Globe eh. Nag-aaway sila ng Globe technician dito. Nag-aagawan sila. Paano nila sinettle yung problemang yun? Nagsuntukan. Hindi, joke lang. Nag-ano lang. Walang Dance areglo off. lang. Pero nag-barangay din. Barangay dance off. Barangay dance off. Parang sabi sa barangay, isa lang para matapos to. Tag of war ng kable. Ay, grabe. Yung makakuha, kanin yung slot. Oo nga eh. Grabe. Nawala na si Ben. Wala. So, yung sinabi. So, merong may indie film yung operasyon na makikita sa YouTube. Tapos, star-studded naman yung naging indie film yung sa mascot. Oo. Bigat ng cast nun. Makabigat. Si... Sabihin kung sino-sino yung mga characters na nag-play at sino yung artista na nagumanap doon. Nandun si Pen Medina bilang yung siya yung gumanap na yung tatay ng female character. Yung female character na walang pangalan. Actually, realize ko ngayon wala siyang pangalan. Wala. Ang babae lang yung tawag sa kanya eh. Ang babae at ang mascot. Si Alessandra De Rossi. What? Si Ketchup Eusebio yung mascot. So, yun. At yung nakakainis na manager, si Mr. Si Ramon Bautista, oh. Tapos naka-extra din kami doon ni Chapel. Talaga. Nasa background kami noon. Mga artista. Okay. Tsaka yung pamilya ko, nandun din. Ikaw, pwede mo ba iulit yung eksena mo na yon? Mukhang kayang-kaya namang ulitin yan. Sabihin paano ulitin? Sa comics?
I-act mo ngayon. Kaya mo bang i-act? Hindi, reenact. Reenact mo yung naging eksena mo. Ang naging eksena ko lang doon, parang nagulat lang eh. Oo nga, yung Parang, gano'n, no? parang gano'n lang eh. Well, doon May ako tanong si Christopher Garello. Ang tanong niya, pwede bang basahin kong? Sige. Makoy, bukod ba sa Captain Pig and the Cretaceous, sinubukan nyo rin ba gumawa pa ng ibang title ng Sons mo? Sinubukan nila. Tinatanong nila ako tinatanong nila ako kung kailan ko ulit dodrawigin yung mga kwento nila. Pero hindi hindi yata natapos. Marami pa silang ginawa actually. Yung Captain Piggy, tinuloy yun ng anak ko. Tapos parang ang dark ng ending. Parang oo. Nasya kami doon sa ending no, parang ginawa niya kontrabida yung tatay, tapos parang namatay. Basta maraming twist. Nag-alala ako tungkol sa parenting ko nung parang yung father figure nito ginawa niyang kontrabida sa huli Tapos yun, pero hindi ko na natuloy yun kasi nga by that time dapat tinutuloy ko na yung school run. So hindi ko na natuloy yung mga kwento nila. Pero marami pa silang ibang mga ginawang titles sa bahay. Nandito sa naka-storage. Oo. So kailangan drawing na din sila. Siyempre sila na mag-drawing. Drawing na kayo. Sila. Sila nang gagawa nun. Sana. But study first. Pwede man sabay. Pwede. Or yun yung pinag-aaralan nila. Nagkaroon pala na time na mag-cameo daw yung sa crowd scene. Sayang hindi pa namin, wala pa tayo nung mga panahon na to, no? Oo ako diyan, kung sakali. Oo nga eh. Balik si Chapel lang yung alam nito. Sayang naman. Maaga daw yung call time pero si Chapel yung nakapunta. Di ba yun lagi late? Sayang nanonood si Chaps ngayon. Chaps. Alain mo. So usahan yung operasyon, school run, Pag-usapan natin si Mel habang wala siya. Sige, i-roast lang natin si Mel. Oo nga eh. What I don't like about Mel. That guy. Mel Pacific hot takes. Pero dahil napag-usapan yung mga old works ni Makoy, ngayon naman, dahil nandito si Sai, ano yung niluluto niyong dalawa? Ayan, para malaman ng ating 14 viewers. Niluluto talaga. Mag-share ka rin ng preview images, Sai? Ay, nako! Ayan, diba? preview images naman. Hindi kasi, pwede ba? Kasi, what? Try kung, tignan ko kung makaka-share ako ng something. Sige. Makoy, ano yung title ng ginagawa niyo ni Sai? Sige. So, habang sineset up ni Sai, so, ang pamagat ng comics na ginagawa namin, Aswang High. Ito yung ibang preview pages ng School Run. So, nakikita. Wow. Anong gayahin na lang kita? Hindi pa rin. Dali. Bumalik si Mel. Ayan. So, Aswang High. So, pag narinig pa lang yung title na Aswang High, so parang school, tapos may mga aswang. Close enough? Actually, ito ko siya sa mga gumagamit ng drugs na aswang. There you go. Boom. Hindi ko in-expect yun na. Kala nyo, cliché high school drama with jocks and nerds, stereotypical, pero hindi. So may halong drugs. Uy! Ba't na
Grabe naman, Mel. Ayaw ko talaga dyan eh. Maglilib ako. Maglilib ako. So, ano nangyari? Maglilib Ano ako. nangyari? Mel, ayusin mo to. Ano nangyari? Don't like this attention. So, yun nga. Anyway. So, sabi ni Makoy, meron drugs na nangyayari dun sa school. Tama? Biro lang. Wala. Hindi yung totoo. Sayang. Ano yun, high aswang yun, hindi aswang high. I see what you did there. Ay, ito, may shinare ako. Ay, ewan Nakita ko. ba ako? Mel, ayusin mo yung stream! Ano ba to? Ay, nako. So, explain synopsis, blurb regarding Yung PowerPoint, dali. Yung PowerPoint kasi, dali. Yung pinakita namin sa Peak of, dali, open, hanap. ayun, pwede yun. Pero hindi natin siya ma-share. Kasi wala tayong kakayang mag-screen share kasi si Mel lang. Tapos ginawa pa niya to. Wala, na to, ikaw ng artista. Paano ko i-explain yan? Sige, explain niyo yung PowerPoint. Interpretative dance mo yung dali. Sa aswang. Ay, grabe, Mel. Mel! Bigyan kita load! Mag-data ka muna. So, kailan mo to nasulat? Kailan mo to nasulat, Makoy, yung storya ng aswang ay? Sorry, paulit ng tanong. Yung Aswanghay, kailan na kompleto yung story nito? Or continuous mo pa ba siyang sinusulat? Or tapos na yung story niya Yung first, ano siya, buong kwento, yung unang libro, buong kwento siya. Pero yung hinahanda kong kwento, pwede siyang series. Aha. Okay. So, yung unang series, ito yung dinodrawing ngayon ni Sai. Oh, there you go. Salamat, Ma. Ayun. Ay, nako. Na-anxious ako dun. Hindi ko lang alam paano mapakita tong shinare kong thing. Nasaan na si Mel? Baka nagpa-load na. Tumakbo na muna. Nagpa-load na. Ayun. Dali nga. Tignan ko kung kaya ng iPad ko. Sige. Gawin mo yung tulad nung sa akin. Sobrang nainganyo yung viewers, no? Nung nakita nila yung mga video pages. Saan mo nilalagay yung ano mo? Adya. So meron tayong abangan. Nakita mo ng iPad. Dilawan yan dyan. Dilawan. Wait lang, try kong kontakin si Mel Kasipit. Dilawan ba lahat ng komikero? Ako, Sai, Hindi eh. hindi ako DDS pero Yun. May- Uy, ganda. Ayun, Wow. ganda. How professional. Sino Wow. nag-share niyan? Ikaw, Sai? Try kong kontakin si Mel Kasipit. Sino nag-ayos nito? Ito yung screen ko. Si Mel Ay, sa backstage siya. Paano yan? Hindi, I mean, kay Sai ata. Kay Sai yan? ito yung screen ko. Screen mo yan. Screen. Ay, Yeah. wow. Very good, very good. So nice. Ito yung presentation na pinakita namin nung Peak Off. Aha.
ano tawag doon? Basta parang may parang Pitching. may ganto rin, may parang ganto kaya lang for pick of creators. So, hindi naman to super confidential. Hindi naman. So, ayun. Ano? Paano natin dapat gagawin? Napakaganda dapat talaga siya ng kulay mo, Sai. Ay, wow, salamat. So, ito yung cover. Or at least yung key art. Kasi, to be honest, baka magkaroon pa ng mas magandang idea down the line. Marami pang oras. Yun din yung problema sa akin eh. Pag gumagawa ako ng comics, tinitirahan ko na kaagad ng cover, pang inspiration lang. Tapos, hindi. So basically, ganun nga yung proseso rin sa akin. At least for this one, inuna ko na yung cover. Hindi, aside from requirement siya. Kasi kailangan kailangan ma-advertise. Is gawa ng cover para at least makita mo rin na buo yung characters mo, tapos ito yung itsura ng setting, blah blah blah. So parang key art, para sa akin key art lang siya. So, kasi ito yung logo niya na mas, to be honest, mas kinain pa ng oras ko yung logo kaysa yung drawing. Ang ganda. Salamat. Kanyan. Kung marunong ka magbasa ng baybayin, I think dapat magigets mo na aswang rin yung basa niya in baybayin. Wow. Yun lang yung yun. Wow. Hindi ko alam, bigla lang tumama sa akin. Tapos parang, oh shit, pwede to Dali. Parang biglaan lang tumama sa akin. Tapos, uy, pwede, pinilit ko lang. Yeah, pero ano naman readable. Kuha naman. So, nakailang check rin ako kay Makoy nito. Tapos sinabi niya rin sa akin kung readable siya or what. So yun, paano natin to pag-uusapan? Pwede ko lang daanan yung slides. Tapos, ang peg namin nung initially, parang manga style, black and white. Kung may oras pa sa production, baka colors. Kasi kahit yung Peacock mismo nagsasabi na it would be better, mas marketable kung may kulay. Totoo siya. Tapos mapapop up pa mismo yung yung story. Makakatulong talaga. Oo, malaking bagay. Kaya lang, alam mo na, tignan natin muna. Kasi at least ang black and white mas mabilis. Totoo. Kasi pero mahirap din mag-tone sa. Pero kung sakali man, kung bigyan kayo chance, magdadagdag ba kayo ng teammates? Kasi kung na ganyan, may magkukulay. Oo. Hindi. To be honest, may tulong na hiningi na kami for... Kasi initially, ang deadline ng Aswang High was like midway this year. So, dapat tapos na siya, di ba? Kaya lang wala. Nangyari yung pandemic at saka medyo naging hectic rin going towards that. Kaya lang, yun nga, we already asked for help. Kaya lang, it was for toning and inking. Kaya lang ngayon na medyo nagkaroon na gumawa na ng contingency kasi nga dun sa pandemic and stuff. Di na-extend yung deadline. So, pwede pang i-reassess yung entire production. Kaya lang, I'm not against the idea talaga. Kasi talagang I don't think kaya ko ito mag-isa. Like, first time kong gagawa ng ganito. Like, ilang pages to ulit? Madami. Marami to. May minimum Kaya lang, nilagpas yung minimum. Parang minimum 70 something na pages. Tapos si Makoy parang, sige, 80 to or something. Oo, kasi kung magiging better tsaka hindi pilit at talagang suwabe yung pagkakalabas, palagi ko is a good call. Oo. Umabot siya ng 100 plus. Kaya lang I mean... Boom! Makoy 70 now! I mean, medyo okay at least sa akin na na-extend yung deadline ng konti. Kaya lang in terms of like, yung load, hindi talaga hindi ka and ako personally hindi ako sanay sa gantong load. I've made like 100 pages worth of comics in a year. Kaya lang, hindi siya like isang malaking bagay na isang bagtakan mo lang gagawin. It's like gagawin ko lang siya nung simula nung taon tapos yung susunod na Comic Con doon ko lang mamadaliin. Ito kasi kailangan consistent siya hanggang sa dulo. So yun in my defense,
in my defense lang, sasabihin ko lang ha. Sige. Kasi pinag-usapan namin ni Sai, maliit lang yung comics, parang manga size. Okay. So sabi ko, paano, ilang gawin natin para mga 4 panels lang per page, pero dadamihan ko yung pages. So yun yung isang dahilan ko bakit umabot ng 100 pages. Sorry. Hindi naman siya like, I'm not saying it na problema siya. It's more of, okay, ito yung challenge natin for this one. Mm-hmm. So, ito for panels naman to Pero so, di ba dapat one of the pages to. Pero dapat kasi di ba parang no simula dapat parang na 70 plus pages lang yung napag-usapan natin. Oo. Tapos pahaba ng pahaba. Gets ko naman yan personally. Ako as a reader, I would love rin na may pacing talaga yung storya. And since ako mismo yung gumawa, nag-drawing rin ng pages, I feel like it's maganda yung pace niya. To be honest, part of me wants baka magdagdag pa dyan. Kaya lang kanayin kung may extra pa tayo oras. So ito yung synopsis niya. Tapos one of the earlier parts ng storya na pinapakita na nanonood sila ng parang recording ng tatay niya na wala na sa kanila ngayon. So yun, parang binigyan siya ng scholarship. Ito na may nanay niya. Special school. Okay. Special school nga eh. Tapos hindi niya alam na kung gaano ka-special yung school na yun eh. So parang yun yung isa sa mga bigger mysteries ng storya, right off the bat, na parang anong meron sa tatay niya, paano niya manage to? Oo. Parang dali, school for aswang to. Tapos recording pa. So recording in advance na parang alam niya na mawawala siya. Parang ewan ko. Preempt na nung tatay na you gotta go to the school, ganyan. Ayan. So pinapakita talaga siya. Tapos ayan, tapos eventually medyo soon after, yan, makakapunta rin siya doon sa Aswanghai na mawiwindang rin siya kung paano how he gets there is nakawindang rin. Kasi it involves a tricycle and aerial travel somehow. Di na sila online schooling, module. Wala Baguhin na nga natin to para wala nang ganito. Hindi niya alam ng mga aswang yung mga classmate niya. Uy, kaya lang teki to mga to, tignan mo, yung isang manananggal dyan, may cellphone pa siya. Nasuzoom ba? Hindi ko alam kung nasuzoom eh. Parang wala. Basta ito, ayan cellphone yan. Ang ganda ng niya, man. Dali, paano mawala to? Okay, ayun. So ito, makikita mo na yung general idea kung anong klaseng mga aswang yung nandoon sa area. Tapos ito yung itsura ng Aswanghai mismo. Or at least yung parang overlooking na itsura niya from kung saan siya pumasok. So, ayan. Talagang so, may variety talaga. Oo, tapos yung sa architecture no may mga statwa pang parang guardians dun sa labas parang ng school. And there's a really big ang tawag na ganito? Anito ba? Hindi, meron pa. Okay. Later. Tapos, merong napakalaking puno dyan, sa drawing na yan. Malaking balete yan. Kasi, the way he gets it, basically kung nasaan yung school, parang may punso lang, katabi ng balete. parang yun yung portal papunta sa school. So, medyo... Tapos ito yung bubungat sa'yo pag doon ka na nadaan. Wow, parang teleport yan. Teleport. Interesting rin kung paano mangyari yung teleport. Hindi yan naiihian yung yung school. Pag ay, kailan mo address yun? Address Makoy. Umuulan sa school. Umuulan! Umuulan sa school, ang panghe. Yellow alert. The yellow rain. Dilawan rin yung ulan eh. Hindi, parang portal lang siya, I think. Hindi ko naman. Pinag-usapan rin namin to eh. Like, meron din kami mga meetups na talagang
pinag-usapan namin yung lore, kung paano, ano yung mag-make sense between the two of us. It was a fun process. Kasi parang, shit, ganito pala mag-isip si McCoy about certain things like this. Kapag nakikiride lang ako most of the time. Again, yung utak ni McCoy kakaiba yan. Ayun. Ano yung susunod? Tapos ito parang medyo separate na tong part na to sa storya. Kasi ito parang earlier part. So medyo later dun sa chapter, I think, or something. Oh my God. Ganda ng panel. Parang ayan, no? Mukhang may Parang problema ganda. dito, ah. Oo. Hindi kasi parang Aswang High siya. It's a school for Aswangs. Kaya lang tao siya eh. So, hindi actually Grabe yun naman, something... What's... Hindi- Ang racist ng mga aswang. Ang my gym partner's a human. Oo nga, parang may ganun siya actually. May He ganun can't siya. sit with us. May ganun siyang aspect. Yun nga, parang ang ginamit rin na phrase namin nung Peak of was fish out of water kind of thing. Yung narrative na to. So yan, I think malaking yung pagkukuhanan ng drama na yon in terms of school drama and subject. Ayun ako. And on Wednesday, we wear pink. Ay, grabe. Dali, hindi ko alam yung susunod na slide eh. Kaya lang, somehow, meron din palang human. Hindi ko alam kung meron pa, kaya lang may at least isa pang human doon sa school. So, parang, ito si Raya, hindi siya affiliated doon sa movie. Nalalabas sa Disney. Kaya lang, ito si Raya. Nauna kami! Oo nga, nauna. Pinag-usapan na, minessage ako ni McCoy about that. Parang, ito, may lumabas na bagong movie yung Disney. Tapos, kapangalan niya yung character natin. Kailan ba natin palitan? Wag. Hindi. I feel like naman, I mean, pili ko mas may license tayo, na gamitin yun kesa Disney. Naman to, nakita niyo ba yung tsura? Parang, ewan ko. Narinig mo yun, Disney? Maraming may opinion about it eh. Ako rin meron, kaya lang pang-aswang high itong talk natin. Tama. Some other time. So ayun, na-meet niya si Raya na parang may rumor siya na gustong ma-confirm, which is kumakain ng tao yung maaswang. So mukhang kan sila parang oh shit, anong ganun ba talaga? Parang oo, kasi tao tayo eh. Yun nga yung sabi-sabi. Pag mga bata tayo, huwag kang magiging malikot, kundi kukuhain ka ng aswang. Oo, di ba? So, si Raya, si Raya tao siya pero lahi siya ng Babaylan kaya siya nandun sa school for aswang. At least it makes sense. Ticket niya para mag-stay siya doon. So, siya naman, may mga powers naman siya na makikita rin later sa comic. And tingnan ko sa susunod na page. Hindi pa. Kaya lang ito, pinapakita lang ni Raya na na mapagkakatiwalaan mo ba itong mga aswang na to talaga? May mga pangil. Oo, mga pangil. Tapos, kain sila ng kain. Malay mo kung ano tingin nila sa'yo, baka tingin nila sa'yo. Actually, nandito rin sa panel na to eh. May parang nag-mention na, can we eat him? Parang ganun. So, parang, ayun. May suspense. May suspense talaga na parang dali. Ano nga ba mangyayari kay... Ang pangalan ng main character si Abel. So ano mangyayari ba kay Abel sa Aswang High? So it mostly latches on yung mystery aspect sa later leg ng storya na parang... napakagandang storya naman ito. Na parang they're gonna solve a mystery, kumbaga. Dali, ano yung sunod na slide? Ito. Tapos ito naman... Wow. Yun nga, magpapakita na may mga fantastical na aspects rin. Na si Raya yung may magical powers. Wow! Tapos, maka-encounter sila ng Bakunawa doon sa story na to. Kaya lang how they get there, yun yung hindi muna namin mapapakita. At nasa kitchen pa! Ayun. Kitchen eh. So, iniisip nila, ay nako, tao bang kinakain namin? Tao bang kinakain sa cafeteria, tapos biglang ba't may Bakunawa sa kitchen? Parang ganun. Parang anong ginagawa na? Tapos yung Bakunawa dito, hindi siya yung parang katulad ng iba na tao na parang tao na aswang. Ito talaga parang parang beast talaga siya. So, yun. Tulad delikado. Sa folklore natin na kinain yung buwan. Kasi bestial yun eh. Tapos nasa kusina?
Nasa kusina. Nasa kusina, pare. Paano napunta yun doon? Yun yung kailangan dapat. At saka nung relasyon Okay niya lang, doon sa rumor, di ba? Sa 13 nga, may higante sa banyo. Ito, may bakunawa sa kusina. Yun na nga lang yung title, nakalagay yung subtitle natin, Aswang High. May bakunawa sa kusina. Pero ang ganda ng acting dito Si Makoy nawala. Pinakita na din dito sa panels ni Sai yung kapangyarihan ni Hiraya, parang nagpakita na siya dito ng something. May magic powers siya. Kaya lang kung ano exactly yung ginagawa niya. Well, We mukhang don't know magre-Reagan siya. Mukha siyang magre-Reagan. Yun na lang masasabi ko. Parang Moon Crystal Power. Moon Crystal Power. Kulang na lang mag-transform eh. Dali. May susunod pa. Sailor Quezon City. Wala na yun. So yun yung rundown ng Aswang High. Sobrang kahit ganyan pa lang yung pinatikim nyo sa audience natin. Talagang nakaka-hook na at kung ano-ano pa yung kailangan ma-discover dito. Sobrang exciting. And welcome back, Mel Kasipe! Tsaka si Makoy bumalik na rin. Nagdalag pa rin. Hello, comics people. Hala, nagsimula na ba tayo? Simula ulit. Recap. Ulit. Real. So, meron ba Hindi, naririnig ko naman kayo. Hindi lang ako maka-join in kasi naglalag kasi yung internet. Tawag doon. Meron ba tong may naka-post na ba online kung kailan lalabas yung mga finalist and semi ng Peacock? May deadline definitely ang Peacock, which is next year. Doon siya lalabas 100%. 100% because of the deadline. Or wala na talaga. Ang mangyayari kasi sa Peacock, may series na mga libro na lalabas. Tapos, yung mga kikitain ng mga unang libro, yun yung gagamitin ipang-publish ng mga susunod. So, ngayong November, lalabas na yung una, yung Doobie-Doo Asks. Support para nila Bambi and Amago. So yun, yung mga kikitain nun, gagamitin para sa susunod na libro. Ano nga ba yung, alam mo yung susunod, Sai? Yung kay ano ba? Yung kay... yung may wolf? Nakalimutan yung pangalan. Yung Little Wolf. Yung kay Little Wolf. Ayun, Little Wolf. Little Wolf. Ang ganda nun. Shit. Ang ganda nun. Ano siya? Trad. Trad. Pang Newbery Award winning na libro yung art. Ganda. Oo nga eh. Mechanical. Ayun. So parang siya, parang intricate. Color pencil yung ginamit. Tapos sa sunod, yun yung produce ng Peacock. Kaya lang eventually, by the time na magpi-Peacock na next year, nandun na yung libro. Kaya lang, pinag-usapan naman namin ni Makoy pa kung ano pwede namin gawin dun sa Aswang High, like before that. So, I mean, isa sa mga prospect is pwedeng mag-release ng konting content about it. Okay. Pakonti-konti. At the same time, pampagana rin kasi mahirap talagang gumawa ng isang malaking bagay na hindi mo talaga papakita sa tao. 2 years ka mawawala. Yung mga ganun. Yung malaking, I mean, wala pa namang conclusion kung ano. Kasi, ang problema rin, kailangan mo rin i-juggle siya between other things. Kasi, totoo yan. Hindi mo pwedeng, mahirap siyang, yun lang yung gawin mo. Yun lang yung masasabi ko talaga. Masusuya ka rin eh. Yun lang masasabi ko. At saka ikaw bilang isang freelancer, syempre kailangan mong kumain, kailangan mong gumawa ng ibang gigs para mabuhay. Kaya nagpapasalamat din ako sa pasensya ni Makoy sa akin eh. Kasi tulad nga ng paputol-putol din yung gawa ko sa school run. You have to eat nga and finish other jobs na makakapag-support dun sa mahal nating lahat, which is comics. Very understanding tayo sa isa't isa. Yun lang. Wala buhay freelancer eh. Hindi pa. Ito may tanong. One shot po ba Aswang High?
Ay, na ano yan. So, itong Buong kwento siya. Buong kwento yung isang libro. Pero potentially series siya. Merong akong nakahandang material para sa multiple books. Pero yung first Kumbaga, book, buong kwento. pilot, tapos may option ituloy. Okay, there you go. So, hindi ka mabibitin, mga ganyan. Parang busog ka na, pero pwede ka pang umorder ng isa pa. Kasi nakakabitin ng series eh. Oo, kasi abang. Wow. So basically may potential pa siyang tuloy. Thank you, Mel. Kaya lang accurate reaction. Kailangan hulaan natin naman yung mystery, kumbaga. Kaya lang may overarching pa rin ng mga mysteries na kailangan ng mas matagal na run. Kaya lang, ayun, I mean, it's enough for a pilot, feeling ko. Parang pilot. Kasi pero, rin, kung magustuhan pa ng tao to, tapos parang may prospect pa para ma-publish. Kasi ang Peacock, ang promise lang naman ng Peacock talaga is to have the first book published. So, yung susunod na book, ang understanding ko so don't quote me on this or anything. Kaya lang understanding ko talaga is pwedeng yung susunod na installment under Peacock mo pa rin siyang i-publish. Kaya lang iba na siguro yung setup. Hindi na katulad noon na ipa-fund pa nila ikaw, gano'n. It's more of tutulungan ka na lang nila ma-publish talaga siya. Kasi sila may connections with publishing houses and stuff. Okay. Tama. I understand. Pero sana maging successful all of the books ng Peacock para magtuloy-tuloy lahat yan. At smorgasbord of new grabe. All killer, no filler. Yung mga Peacock finalists. Seryoso. Galing. Ang bigat ng lineup. Oo nga eh. To be honest, minsan parang, halika bang dapat ako nandito? Ay, ganun na feeling. Stay. Dapat. Ay, basta, kailan lang matapos to. Yun ang kailangan talaga. Hindi lang matapos tayo yung mananalo ng prize. Tayo yung mananalo ng prize. Tapos kailangan natin colored, no? Mag-get yung iba. Tapos kailangan sila din yung manalo. Oo, I mean, would be nice, di ba? Laban lang, I Ask guess. the universe. Nako, buti hindi sumali si Mel dyan, kundi si Mel na naman. Mel niyan. Pero buti tumas yung chance nyo dahil nagbigyan kayo ni Mel. Swerte kayo. Give chance naman. Ayan, swerte kayo. Walang oras si Kuya Mel. Hindi kayo Kilabot ng pinatulan. Comic-Con. Ngayon, nasa Peacock na. Iba yung Comic-Con sa Peacock contest. Yung Comic-Con, 8 pages lang yung ginagawa ko dun . Okay, so yun yung paano pala kayo nagkakilala, Makoy saka Sai? Pedro pala Comic-Con? I mean Comic-Con, di ba Comic-Con lang naman? Yung wording kasi, kaya lang I guess Comic-Con more or less. Sa Comic-Con ko rin una nakita yung trabaho ni Sai. Although parang paalis na ako nung unang beses ko nakita si Sai, parang na yata . Just barely nag-aabot lang kami. Almost. Parang your name lang Pero ngayon ko sa first, tsaka nakikita ko rin yung mga trabaho niya online. Nakikita ko, lalo na yung mga ginagawa niya para sa Peacock. So, familiar na ako sa trabaho niya. Pero personally, nagkakilala lang kami nung in-approach ko siya na drawingin yung Aswang High. Gulat ako. Gulat ako nun Tinanong ako, dali. Sino to? Bakit? Hindi, joke. Parang nagulat ako kasi parang matagal na nga parang out of the radar si Makoy. So parang out of the blue. I wasn't even thinking about Peacock, to be honest. Kasi since I was making promo material for Peacock, parang sinabi sa akin na yun na lang i-focus ko muna kasi technically part na ako ng Peacock. Tapos biglang wala gusto ko ni Makoy. So kinontak pa rin ako. Mukhang okay naman sa Peacock yung gano'n arrangement. Ang doon kasi, ang sumali ako ng Peacock, pero sinabi ko kay Paolo na writer lang. Hindi ako magdo-drawing.
Kasi feeling ko hindi wala doon sa level na yon yung kakayahan ko mag-drawing. So sabi niya, "Ay di tulungan kita maghanap ng artist." So sige, fine. So nag-pitch ako ng walang artist. Kasama doon kami nagka-kita din ni RD. Si RD. Actually, lahat nito, minapula tayong lahat ni Paolo Heras. Si Paolo. Siya may pakananan lahat para... Sa lahat yan eh. Si Paolo nagpabalik sa'yo. Para siyang Si Paolo nagpabalik sa akin. Fury. Oo. Conspiracy ba ako? Oo. Gagawa kami ng pick-off. Gawa ka na mag-submit ka. Tapos sabi ko, sige, pag-usapan ko. Makoy, in-extend namin yung deadline. Tapos na yung deadline, in-extend namin. Mag-submit ka. Sige, magsasubmit ako. So, nag-submit ako, pero bilang writer lang. Tapos, yun, sinabi nila, sinong gusto mong artist? Sabi ko, gusto ko, ito yung mga tipong artist na gusto ko. So, nagbigay ako ng mga pangalan. Sabi niya, itong isang to may entry na sa pick-off, di pwede yan. Itong isang to, alam ko maraming ginagawa. Itong isang to, hindi pwede. Si Sai, hindi pwede. Bakit? Kasi siya na yung nagdo-drawing para sa pick-off. Oo, mga materials. So kung ang nangyari, lumabas na parang, si Sai, pick-off yan. Bakit nakapasok siya sa pick-off? Para baka isipin na may favoritism. So ganun. Pero sabi ko, ako naman na namili, di naman kayo eh. Diba? So walang favoritism. Ako nagsabi na. At saka nanalo ka naman independent hindi pa ako involved nun eh. Napili na ako nun. Napili na ako bilang finalist. Wala pang artist. So na-approve yung pitch ko, wala pang artist na attached. Tsaka na lang tsaka ko na lang kinontak pumagit na si Paolo. Pero nung pitch nung mismong yun din, sabay kami magpipitch ni RD, nandun din si Josel. Sino pa yung mga nandun? Sino pa? Sila Sir J. Ignacio. Hindi namin nabutan. Hindi namin nakasabay. Gabi nun eh. Basta meron pa. Si Tristan. Nauna na. Si Tristan Duman. Tapos umuwi na. Tapos doon tayo nagkakita in person. Kasi at saka si Jack Michael. Ay, isa pa yun. Grabe. Bigat no, ang ganda. Napakagaling din nun, si Jack. Ay, maganda. Kung sana ko nirelease nila yung mga pitch ng mga individual na artist, sobrang mapapabilib ko. Ang ganda sana ng mga presentation na ginawa nila. Except for yung akin. Uy, nagkasabay-sabay. Napakaganda. Yung maganda, tas napakaganda. So yun. Yung doon kami una din nagkausap din ni RD. Tapos pinakita niya sa akin yung pitch niya, pinakita ko sa kanya yung pitch ko. Tapos habang kumakain siya, sa restaurant kami. Sa restaurant tayo nag-pitch noon eh. Habang kumakain siya, pinabasa ko sa kanya school lunch. So kumakain siya, tapos woo! Subo siya, tapos hala! Uy, kanina, perfecto yun na RD impression na random yung pagka-RD ng reaction. Exactly. Habang kumakain pa. Tapos sabi ko, nung wala na si Makoy noon kasi sa comics scene, doon pa lang tayo nag-start mag-comics. Pero naabutan nga yung tas yun, kinausap, tas may sinabi na ni Mako yung balak niya, ganto ganyan, di umuo ko kagad. Oo, kagad. Actually, ikaw una nagsabi eh. Ano nga ba yung Sabi ko, parang itutuloy mo pa ba to? Tapos sabi ko, parang pero tinatabad na akong drawing. Tapos sabi mo, ako na lang magdo-drawing. Parang may sinabi ko na lang. Tapos, parang joke lang. Joke lang yun eh. Tapos, after a few days, kinontak ka. Sabi ko, RD, tuloy ba? Seryoso ka ba? Sabi mo, kasi gusto ko, kasi i-reboot natin yung series. Parang ganun. Mm-hmm. So, yun. There you go. Agay pa naman sa style ni RD, mga zombies. Pasok nako. And there you go. Damn you, Paolo Heras! Ay, grabe. Ay, dali, tanong ko, may colored ba? Ay, hindi, ito tones pala, no? Tones lang. Ay, gusto mo bang kulayan? Ganda rin ang colors mo eh. Ano ba? Kukulayan yun kapag finish na natin sa rocket ship.
Wow! Yun. Magiging animation na din yun. Secret insider info po. Yun. So, yun. Exclusive. Dahil wala pang pitch. Asking the universe lang yun. Asking the universe, pero may Kung bala. malay mo, baka may nanonood dito na taga doon, wala na. Oo. Sa Kasi 14 yung Hotdog Prince. Yung Hotdog Prince, gawin nyo ding anime. Oo nga. Oo. Uy, nagsisimula na. Nagsisimula na yung mga Netflix na yan. Tapos madami ding magagalit. Bakit ang bastos, akala nila pambata? Oo. Mommy, I like hot dog and this one's pretty. Ay nako, maraming matotromang bata sa hotdog. Ganun ba yun? So yun na, sobrang exciting ng 2021 at excited na din ang lahat para matapos ang lintik na pandemic na to. Pero walang nangyayari. Oo. Pero excited na lahat para sa mga bagong comics. At nabigyan na natin. Pagtapos itong pandemic, lalabas lahat ng mga magagandang comics. Oo naman to. Sapat na... Lahat pala gumagawa, no? Lahat may secret project. Oo nga nakatago lang yan. Nakareserva. Para lang tayong secret para tayong nag-training arc, no? Pagbalik Training natin, arc. iba na itsura natin lahat. Long hair. Tumaas na mga power level natin. Nagkakasugat tayo sa mukha. Di na ako nagpagupit. Ito na yung training arc ko. Ako din. Grabe. Oo. Hindi pa huli yung lahat. Si RD naging Baron Geisler na siya Hindi Beast ko kayo mode. iihiyan. Ano? Comics na ba? Ano? Grabe. So, busog na sa mga info at mga patikim ang ating audience. But it's sad to say, good things have to end. Ayan. O, saan namin kayo pwedeng i-follow? Makoy, saan ka active sa Kasay? Instagram ba? Facebook? Hindi active si Makoy sa restaurant nila. Meron akong wala, sarado na eh. Sarado. Dahil sa pandemic. Pero meron akong Twitter, Comics ni Makoy sa Twitter. Saka Comics ni Makoy sa Facebook. Ikaw, Sai? Si Sai. Ako, Twitter, @CyanRoll. Follow Doon lang ko naman ako natin. buhay. May Doon lang naman Patreon ako din buhay. yan. Ay, may Supportahan nyo. Patreon rin. Patreon. Para matuloy nyo comics namin, supportahan nyo. Oo nga. I mean, actually, may previews rin doon na Aswang High. Actually, medyo kung patron ka ng Patreon ko, medyo nilik ko na doon. Ha? Sandali. Meron bang pages ba dyan na hindi ko pa nakikita? Hindi, nakita mo na yun. Pero kailangan mo munang maging patron. Akala ko pati ako kailangan ko magbayad para makita. Oo, kailangan. Para makita mo yung pages mo. Oo nga, kailangan. Wala pa naman. I just mean so far, mas comprehensive na preview ng Aswang High sa Patreon ko. So, there's that. Kung talagang curious kayo, pwede naman kayong ang ginagawa ng iba sa Patreon, mag-pledge sila for 1 month lang. Tapos nanakawin na nila lahat ng content. Para makita. Para makita lang. Madali lang pumasok eh. Isang $1 lang. Tapos after noon, pwede ka nang mag-opt out. $1 lang mawala sa'yo. Pwede ba akong gumawa ng Patreon? Pwede ba akong gumawa ng Patreon tapos magbabayad sila para basahin yung script? Actually, oo. Seryoso? Basically, hindi. Patreon is for any kind of content creation. So, it's up to you talaga. Parang gagawa ka lang ng channel basically na pwede ka suportahan ng tao. Kaya lang nakasalalay yun kung gaano ka in demand yung content na ginagawa mo. Feeling ko naman may mga tao na interested makinig yung proseso mo. Kaya, at saka mamomotivate ka ng konti na mag-post doon. As in, pwedeng gawin mo siyang parang personal vlog mo lang. Tapos, yun, exclusive content na yun for people. Parang OnlyFans, gano'n. Oo, actually. Pwede ka rin mag-OnlyFans kung gusto mo. Kaya lang, ewan kung paano malalagay yung writing mo doon. Erotic fiction. Doon ko lalagay yung mga erotic fiction ko.
May nudes doon. May nudes. Pag mataas Oo. yung ano. Oo. Makoy Erotic will call you and read one paragraph the nude. Grabe. So, ayun. I mean, Mm-mm. just in case may interested sa Patreon, kaya lang, marami namang ways. Pwede rin maggawa kayo ng Ko-fi. Kung gusto niyo ng parang one-time na support lang from people. So, maraming ways naman to get money out of just producing content in itself. Nakasalalay lang talaga siya kung may tao na interesado makita yung parang exclusive lang na. Kasi ako, yun, katulad nun, mga sketches, mga process work na ayokong pakita online. Tatambak ko na lang doon, tapos babayaran ako ng tao para makita yun. Nice. Ito lang pala yun. Pero iba-iba din yung process din ng ano. So, kung fan mo talaga yung tanong yun, you'll be curious regarding that. Oh, kasi ulit parang... Sige. Go, Sai. Ibig ko lang sabihin, parang basically binabayaran mo sila para makita yung parang secret na mga bagay, I guess. Insider talaga na info or processes. Merong dating may nabasa ako dati na parang kailangan mo ng 1,000 fans para mabuhay. Nabasa niyo ba? Parang meron kang creator na basta meron kang audience na parang 1,000 fans. Tapos kaya mo nang suportahan ang sarili mo kahit dun sa 1,000 fans lang na yun. Like sa Patreon ba yun? Yan yata yung ano, oo, parang 1,000 pero true fans, yung talagang yung true nagsusupport fans sa'yo, talaga. nagbibigay sa'yo ng... Parang halos kasi lahat pwede ng mo ginawa sabihin, fan bibili ako nila. ng ganito, pero hindi ka lang... I mean, tama. kung... Kahit kung 1,000 lang ng- pero bumibili. Hindi, isipin mo, 1,000. 1,000 tao. Or kahit 100 tao, sige. Tapos $1 ang pe-pledge nila sa'yo. Edi $100 na yun, di ba? Tama. So, kahit sa 100 nga. Kaya lang, individually, wala lang sa kanila, $1 lang yan. 50 lang yan, more or less. Kaya lang sa'yo, ang dating na sa'yo, ano to, di ba? Pangkain mo na yun. Malaki na yan. Likod mo. Di ba? Pang bills na yun. Thank you so much, fans. Thank you, fans. So, every link nila Makoy and Sai, lalagay namin kasi after nitong live na to, ilalagay din namin sa YouTube namin. Subscribe na din kayo for other guests namin in the future. And have to say goodbye. Thank you so much, Sai, Makoy. Sana matapos natin lahat ng comics natin at itong training arc na to. Time skip. Yes. Time skip. Kung nga sana time skip na. Pati itong IKP naging online na lang eh. Wala nang meet face to face eh. After nito meet na naman. Nakakapagpunta pa kami sa ibang lugar tapos magba-barbecue pa kami at iinom. Inuman na lang, inuman. Ayoko na nun. Wala talagang tatalo sa real thing. Wala talaga. Wala social distancing eh. That's your face eh. So, hanggang sa muli. Okay, hanggang sa muli. So, si Mel na laging naglalag. Thank you very much, comics people. Uy, yun na pa ba? Naiiyak si Mel. Ay, Mel, sa 21, kailan maayos net mo? Kaya nga eh. Ayusin natin. Kausapin natin yung internet service provider ng Pilipinas. Ayan, thank you very much, comics people. Thank you ulit, Makoy and Sai, pati si Kong and RD. See you again next time sa Indie Comics Podcast. Please subscribe sa YouTube channel ng Indie Comics Podcast and pa-like and subscribe para sa similar content. And abangan nyo yung mga comics na ilalabas namin next year pag wala ng pandemic. Thank you, comics people. Lahat kami may surprise.